Mga pamangkin, inaanak, mga katimawa ayeste, Team Manwa. Sabi ng mga matatanda na dapat daw ay lumabas ka sa comfort zone mo. Pero iba tong kwento na to. What if ang comfort zone mo pala ang makakapagbigay sa'yo ng isang achievement sa buhay? From mahinang nilalang to overpower character. Paano nga ba nangyari yon? So ito na nga, makinig ka kasi mahina na pasensya ko. Kung hindi, nako matatamaan ka. Isang binatang tahimik, walang masyadong social life pero may isang lihim. Sa bawat araw na lumilipas, hindi siya lumalabas ng bahay. Hindi dahil ayaw, kundi dahil sa isang pambihirang kakayahan. Ang paggawa at pagpapadala ng mga avatars niya sa iba't ibang mundo. Habang siya'y nananatili sa kanyang kwart, ang kanyang mga avatar. Oklong ang lumalaban, nagsasaliksik at nagtatagumpay sa mga laban at misyon na tila imposible para sa isang tao lang. Ngunit paano nga ba magiging dakila ang isang tao na kahit kailan ay hindi pa lumalabas ng kanyang comfort zone at paano niya haharapin ang mga panganib na dala ng mga mundong kanyang pinapuntahan. Ito ang kwento ng isang lalaki na hindi kinailangan ng espada o mahika sa kanyang kamay dahil ang kanyang mga avatar ang gagawin lahat ng laban para sa kanya. Kaya mga inaanak, ito ang simula ng isang kwento kung saan hindi lamang isang bayani ang magwawagi kundi ang kanyang buong army ng avatars. Kaya ito na ang chapter 1 to 5 ng manhwa na to. Pero bago yon, nakikiusap lang ako ha. Kung okay lang naman ha, subscribe muna at pindutin mo yung notification bell kung ayaw mong hambalusin kita dyan ng pamatpat ko. Oh siya, ito na. Ito ang chapter 1 to 5 ng manhwa na merong pinamagatang The Avatar Path to Greatness. Tagalog Recap by Lolo Manhwa Buwahahaha. Nagsimula ang kwento kung saan isang nakakatakot na kalansay ang lumabas at kinausap ang Knight. Sinasabing karapat-dapat siya bilang karibal nito. Sinabi ng kalansay na totoo nga ang mga sabi-sabi na ang Titan Nightmare ng isang kontinente ay bagay na bagay sa kanya. Pero dagdag pa niya, hanggat kasama nila ang mga puwersa ng liwanag, hinding-hindi sila susuko. Napaisip ng ating bida na si Seong Hyun Han, natatawagin na lang natin sa pangalang Han, na parang ang kalansay ay parehong isang nakakatakot na walang kamatayang hari at isang marangal na mandirigma ng liwanag. Umabot pa siya ng inom ng soda habang nag-iisip kung baka overacting lang ang labanan nila. Pero kinilala niya na ito ay isang palabas lang. Pero paano nga ba nauwi sa ganito ang lahat? Pati siya, na-stuck lang sa closet at nanonood, hindi ba siya dati ay siya rin? Biglang merong kumatok sa pinto ni Han. May dumating na empleyado ng Special Ability Control Bureau Relocation and Investigation Department, may hawak na papel at panulat. Tinanong kung nandyan si Han. Yes ang sagot ng bida paliwanag ng empleyado, na verify ang pagkakakilanlan niya, at dapat agad siyang mag-report sa Special Abilities Control Bureau kapag siya ay naging isang awakener. Napaisip si Han na ito na yata ang unang beses na nakausap niya ang isang tao sa loob ng 6 na buwan. Tama kayo nang narinig, hindi kasi lumalabas ang ating bida ng bahay niya at dahil tapos na ang usapan, iniisip niya na hindi na niya kailangang buksan ang pinto muli sa loob ng 6 na buwan. 2 taon na siyang hindi lumalabas. May mga nagsasabi na siya ay kawawa o walang disiplina, pero sa totoo lang, nakita niya ang sarili bilang isang biktima ng isang baluktot na mundo. Biglang napatingin siya sa na binalita na merong nagliliyab na isang mall, nilalabanan ng mga bumbero ang apoy. Ang nagsimula ng apoy, ayon sa ulat, ay isang awakened na tao. Isang taong nagkaroon ng kakaibang kakayahan. Ang ga-awakener kasi na tao dito sa storya na ito ay madalas nagsisimula ng gulo dahil sa kakayahan nila. Isa sa dahilan kung bakit ayaw nang lumabas ng ating bida. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mga ganitong awakened mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, bawat isa ay may espesyal na kapangyarihan. Pagka-awakened, pinipilit silang pumunta sa ibang mundo sa loob ng 24 oras. Sa mundo kasi na ito, nagsasumon sila ng isang awakener para tulungan ang mundo na yon. Bumabalik lang sila kapag natupad ang mga kondisyon at ilan lang ang buhay na nakakauwi. Dahil sa isang pabaya at mapangahas na biro ng isang awakened, 2 taon na ang nakaraan, nawala kay Han ang kanyang pamilya at isang paa. Nalabis na naging trauma para sa kanya na lumabas. Sinubukan niyang bumangon pero tila walang saysay ang lahat. Isang araw, naupo siya sa espesyal na exercise machine para pag-ehersisyo ng kanyang mga paa. Nang tanungin ang sarili, para saan ba ito? Bakit ako natatakot lumabas? Biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo ang isang transparent na system window na may mensahe, Dimensional Distortion Detected. Connection to Akasha System in Progress. Awakening of Unique Skill. Unique Skilled Avatar has been awakened. Nagsimula ang countdown, 24 na oras bago mag-transition sa ibang mundo. Sumigaw si Han sa takot, parang biro ito. Paano nangyari ng ganito kabilis? Nagpakita ang system window ng babala. Kapag hindi pumasok sa travel portal sa tamang oras, magaganap ang forced transition.
Napabukas si Han ng closet ng mabilis. Naalala niya na ang pagbalik sa Earth ay tumatagal ng 1 taon, at dahil 10 beses na mabagal ang oras sa ibang mundo, kailangan niyang tiisin ang 10 mahabang taon doon bago makabalik. Nasa labas na siya, nakasuot ng kumpletong gamit, nakatayo sa harap ng portal. 3 minuto na lang bago ang transition, sabi ng system window. Nakahawak sa ulo, nag-isip si Han, hindi ko kaya lumabas ng normal, tapos may portal pa rito. Wala akong lakas o skills, paano ako mabubuhay sa ibang mundo? Bigla naalala niya ang kanyang natatanging kakayahan. Activate Avatar Skill. Sigaw niya. Biglang lumitaw ang isang clone niya sa harap niya. Natigilan si Han, isang perpektong kopya ng mukha niya ang tumambad sa knaya. Nakikita ng clone ang lahat ng nakikita ni Han, parang nag-share sila ng parehong vision. Nakakahilo ito, wika ni Han habang sinusubukan kontrolin ang avatar. Napasigaw ang system window, 1 minuto na lang bago ang transition. Kung hindi pumasok sa portal, magaganap ang forced move. Sa desperasyon, yumuko si Han sa dibdib ng clone at napabulong, avatar ito. Ako rin. Sa biglaang pagkilos, pinasok ni Han ang avatar sa portal. Tinanggap ng move portal ang avatar imbes na ako. Sigaw niya sa pagkabigla. Ilang sandali lang, naramdaman ni Han na siya ay nasa isang makapal na kagubatan. Napabilis ang tibok ng puso niya sa takot. Dapat ang avatar ang pumunta dito, bakit ako nandito? Tanong niya sa sarili. Pinaliwanag ng system window na pwede siyang bumalik sa Earth gamit ang return option sa Karma Store. Pero kailangan niya munang mag-earn ng karma at 0 ang karma niya ngayon. Biglang nangitim ang paningin ni Han, hindi siya pisikal na nasa kabubatan, kundi nakikita lang niya sa mata ng avatar. Nasusuka ako, sigaw niya, at dali-dali siyang nagising sa bahay, tumakbo sa lababo para magsuka. Pagkatapos ay huminga siya ng maluwag, at least, buhay ako pagkatapos ng move, bulong niya. Pinilit ni Han na muling tawagin ang avatar. Lumabas ang isang double niya at lumapit. Anong gagawin ko sa ganitong useless na kakayahan? Tanong niya ng frustrated. Biglang lumitaw ang system window, nakamit mo ang isang pambihirang tagumpay na kabalik ka sa Earth nang hindi gumamit ng Karma Store. Bilang bonus, may kakayahan kang mag-teleport pabalik 1 beses kada araw gamit ang portal. Tumaas ang karma niya, 1,910,213 points. Nabigla si Han. Ganito karami ba ang puntos na ito dahil sa pagpapadala ng avatar lang? Para itong 10 taon na pagsisikap. Paliwanag ng system, ang karma ay puntos na nakukuha base sa epekto ng tao sa ibang mundo maging mabuti, masama, o trabaho. Pwede itong gamitin para mag-upgrade ng kakayahan o makabalik sa Earth. Nag-isip si Han, baka nagkamali sila. Kailangan ko pa rin bang bumalik sa ibang mundo? Ngumiti siya, hindi ko inaasahan na gagana ito, pero ayos lang. Bakit ko pa babalikan ng Earth kung nandito na ako? Nag-alok ang system na mag-upgrade ng kanyang unique skill gamit ang 300,000 karma o mag-explore ng ibang status enhancements. Interesado si Han, pinili niyang tingnan ang status upgrade. May option na regeneration para sa 10,000 karma. Ano kaya ang regeneration? Tanong niya sa sarili. Pinindot niya ang buton. Biglang may kakaibang pakiramdam sa kanyang mga paa. Tumingin si Han sa kanyang mga paa nang may pagkamangha. Ganap na gumaling ang mga sugat at pinsalang naging dahilan ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Na-update ng system, ang regeneration ability mo ay lumampas na sa standard level 1 threshold. Mayroon siyang super regeneration na lubos na nagpabilis ng kanyang kakayahan sa paghilom. Maya-maya, ngumiti si Han habang inuunat ang kanyang mga binti sa simulator. Habang iniisip ang kanyang progreso, namangha siya sa kung paanong ang karma na kanyang nakuha ay hindi lang nagpagaling sa kanyang mga binti, kundi nagbigay rin ng lakas. Habang pinapanood ang sarili sa productive training session, humanga siya sa lakas ng kanyang mga binti. Dahil marami pang natitirang karma, napaisip siya kung saan ito dapat gamitin. Napansin niya ang opsyon na i-upgrade ang kanyang natatanging kakayahan, kaya agad niya itong pinindot. Nang lumitaw ang system window, nagtanong siya sa sarili, ano kaya ang maabot ko kung pahuhusayin ko ang avatar skill? Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Han sa harap ng kanyang upgraded clone habang nakangiti. Tunay kang lalaki, sabi niya. Humanga sa kanyang doble sa bago nitong katawan at nagsabing, nag-effort ka talaga, ha? Tumawa si Han at sumagot dahil yan sa matinding training. Matapos ma-unlock ang avatar skill, napagtanto ni Han na nahati ang kanyang kamalayan sa dalawa, kaya't nakagalaw siya ng malaya. Kasama nito, nakuha rin niya ang kakayahang palakasin ang kanyang weapon skills. Ipinaliwanag ng system window na gamit ang mind center, makakapili siya kung anong impormasyon ang tatanggapin. Napaisip si Han, ibig sabihin, hindi na ako malilito. Kahit masaktan ng avatar, wala akong mararamdamang sakit. Ngumiti siya habang kinukuha ang gamepad. Pwede na akong mag-explore ng ibang mundo habang nakabalot sa kumot. Habang iniisip ang kanyang bagong control sa avatar, napansin ni Han na para lang siyang naglalaro ng video game. Pero hindi lang ito ang pagbabagong nangyari. Mayroon na siyang 3 avatar. Kung magpapatuloy ang pagdami nila habang nagle-level up ako, maguguluhan ako, anya. Hindi ko na pwedeng tawagin lang silang avatar. Kailangan nila ng pangalan. Habang naghahanap ng inspirasyon, napatingin siya sa isang pakete ng ketchup sa mesa. Ang unang clone tatawagin kong Hans.
Nag-update ang system window, Hans General Skills, Mind Center, Super Regeneration Individual Skills, Mana Attraction Note, first avatar ni Han pagharap sa pangalawang clone, pinangalanan niya itong Haynes. At muli, nagpakita ang system, Haynes General Skills, Mind Center, Super Regeneration Individual Skills, Survivability Note, second avatar ni Han na pangiti si Han. Mana Attraction at Survivability. Anong klaseng kakaibang combo to? Sabay sabing, well, oras na para simulan ko ang quest. Umupo siya sa sofa at sinimulang kontrolin ang kanyang mga clone. Pinadala si Han sa ibang mundo, habang si Haynes naman ay naglabas ng basura. Habang nililipat ni Han ang atensyon kay Haynes, nakita niyang sumisinag ang araw at naisip, wala akong nararamdamang kaba. Ayos ang Mind Center. Naalala niya, nasa kabilang mundo na si Hans ngayon. Nang lumipat siya kay Hans, gabi na sa isang tila tahimik na kabubatan. Tahimik, bulong niya. Biglang may lumabas na itim na pattern mula sa madamong bahagi. Paano yun nakalapit nang hindi ko namamalayan, sigaw niya. Sumugod ang pattern, pero mabilis na bumunot ng espada si Hans at itinarak ito sa bibig ng halimaw. Napangiti si Han, tulad ng inaasahan. Walang takot, walang sakit, para lang laro. Inugot ni Hans ang espada at pinatay ang hayop. Umupo siya sa tabi nito. Ganito ba talaga kahirap dahil hindi pa ako nagle-level up? Tanong niya sa sarili. Delikado to kung may makalaban pa ako. May nakita siyang maliit na nayon sa malayo. Maya-maya lang, nakarating si Hans sa baryo at sinalubong siya ng matandang kamukha ni Mang Kanor na nagngangalang Malcolm. Ang tapang mo para tumawid sa kabubatan sa ganitong oras, ani ni Mang Kanor. Ngumiti si Hans at itinuro ang kanyang mga sugat. May tama ako. Pwedeng makitulog dito, Elder. Ngumiti si Malcolm. Siyempre, dapat nagtutulungan tayo. Huminga ng maluwag si Hans at taos pusong nagpasalamat. Habang naglalakad sila sa nayon, napansin ng Elder ang kakaibang kasuotan ni Hans. Galing ka ba sa malayo? Naligaw lang ako. Lakad ako ng lakad hanggang sa makarating dito, sagot ni Hans. Nag-alok ang Elder, gusto mong uminom sa tavern mamaya. Kinagabihan, nakahiga si Hans sa kama, nakangiti. Binigyan pa nila ako ng kwarto. Habang tumatagal siya sa nayon, napapaisip siya kung gaano kabait ang mga tao roon. Matagal na rin akong hindi naging masaya sa pakikipag-usap sa iba. Samantala, nakaupo si Han sa kanyang sofa, may hawak na baso ng alak. Ang sarap nito, anya, tapos may manok pa pagkatapos maligo. Grabe, para akong nasa langit. Pero dagdag niya, nakakahiya. Si Hans nagtatrabaho ng husto sa labas. Naalala niya, si Hans ay nagpa-practice ng survivability. Hindi ko alam kung kailan ko siya muling ipapadala, kaya mabuti na rin. Ang ganda talaga nito, sabi ni Han. Pero kahit gaano kahusay ang clones ko, kailangan ko pa ring matutunan ang tungkol sa kabilang mundo. Binuksan niya ang laptop at mumiti. Magiging magaling akong leader. Biglang lumitaw ang system window, avatar is dead. All skills and data acquired yila the avatar will be reset. Napanganga si Han. Patay na si Hans. Tinuturo niya ang window. Sa baryo pa siya namatay. Baka yung matanda ang may gawa. Baka may nilagay sa inumin. Naiinis siya. Ang tanga ko. Pero biglang may pumasok sa isipan niya, wait, nakakonekta pa rin ba ako sa avatar? Samantala, sa ilalim ng nayon, naroon sina Malcolm at isang lalaki sa tabi ng bangkay ni Han. Sabi ko ng aba, wala rin siyang silbi, sabi ni Mang Kanor. Akala ko may potential kasi nalagpasan niya ang kabubatan, pero isa lang pala siyang walang silbing skeleton. Habang sinusubukang kontrolin muli ang katawan ni Han, nagulat si Han. Ano to? Lumitaw ang system window, race change to undead. New skill acquired, decomposed heart. Hans Profile Race, Undead General Skills, Mind Center, Super Regeneration Individual Skills, Mana Attraction Note, the Mind Center prevents mental damage. Napuno ng takot ang isipan ni Han. Anong nangyayari? Napalingon siya at nakita ang napakaraming kalansay sa likod ng salamin. Nagsimulang kabahan. Ginawa nilang undead ang lahat ng villagers. Biglang may pumasok na taong buhay. Siya yung nasa tavern kagabi, bulalas ni Han. Nainis ang lalaki, hanggang kailan ako magbabantay dito? Tiningnan niya ang katawan ni Han at nagsalita. Bakit nandito pa tong inutil na to? Gawin niyo na yung assignment niyo. Naramdaman ni Han na may puwersang kumokontrol sa katawan niya. Pinilit niyang labanan ito, pero napagtanto niyang mas mabuting sumunod muna. Ang kulit naman ng matanda. Bakit kailangan ko pabantayan tong mga weirdo? Bulong ng lalaki. Tahimik na nag-isip si Han. Ang puwersang to, pamilyar. Pareho ng puwersang gumalaw sa bangkay ko. Baka may kinalaman to sa mana attraction skill. Kung totoo ito, baka kaya niyang kontrolin ang mga undead. Isang kalansay ang nakabulagta sa sahig. Sa isang iglap ng kagustuhan ng ating bida na tumayo ang kalansay ng matigas, tila pinagalaw ng di nakikitang mga tali. Napangiti ang ating bida. Sa wakas, nagawa ko rin. Kaya ko nang kontrolin ang iba. Bagamat hindi ito eksakto sa iniisip ko, isa lang ang kaya kong kontrolin sa ngayon, hindi isang buong grupo. Mukhang hindi pa sapat ang lakas ng isang elite skeleton na tulad ko. Biglang, isang matinis na huni ng daga ang umalingaw-ngaw. Napalingon siya at mabilis na sinunggaban ang maliit na nilalang gamit ang mga buto niyang kamay. Ah, ikaw pala tong pest na to. Ikaw ang kumakagat sa akin buong linggo. Maliit ka nga pero ang bilis mo. Isa kang tusot malikot na nilalang. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung gamitin ko ang mahika ko sa isang maliit at mabilis na nilalang tulad ng daga, kaysa sa tao?
Pinokus niya ang kanyang mana, at ang mga mata ng daga ay nagningning sa nakakakilabot na pulang liwanag. Maingat niya itong ibinaba, may nakakalokong ngiti. Simula na ng Operation Night Watch, bulong niya. Tignan natin kung anong sikreto ang mabubunyag gamit ang munting espiya na to, sa labas ng bodega, sa pamamagitan ng pulang mata ng daga. Natanaw ng ating bida ang isang lalaking naglalakad paikot. Ano ba tong lalaking to? Reklamo ng reklamo, natawa siya sa isipan. Binuksan ng lalaki ang isang makapal na pintuang kahoy, at tumambad ang isa pang madilim at lihim na bodega. Tumakbo ang daga papasok pero biglang, isang malakas na bugso ng enerhiya ang pumigil sa galaw nito. Napaatras si Han, biglang kinilabutan. Kahit may damper ang mind center, grabe, tong enerhiya na to, delikado. Hindi ko pwedeng isugal. Mula sa loob, narinig niya ang pag-uusap. Jeffrey, ang isang lalaking matalim ang mga mata, tanong ng may inis. Kailan matatapos ang maturation process? Yang fragment ng Immortal King, parang hinihigop kaluluwa ko tuwing pumapasok ako. Malapit na, siguro eh. Sagot ng isa pang lalaki, halatang kinakabahan. Nakakatuwa lang isipin, grabe ang security natin dito. May traps pa sa buong nayon at bodega. Kahit daga, hindi makakalusot. Fragment ng Immortal King. Napakunot noo si iyon ang binabantayan nila. Pero saan pa ako makakakuha ng impormasyon? At nasaan na yung matandang lalaki? Biglang, isang nakakasilaw na enerhiya ang tumama sa katawan ng daga, at naputol ang koneksyon. Lumapit si Mang Kanor, mahinahon ang mukha at may ngiting may pagkapilyo. Isang simpleng daga lang pala, bulong niya habang nilalapitan ang labi. Mula sa ligtas na distansya, napamura, lintik na matandang to, pati daga napansin. Mas mahirap pala to kaysa sa inaakala ko. Napaisip ang elder, isang undead pero wala akong nararamdamang black magic. Punang dark mana ang katawan nito. Mana lang ba ang ginamit para buhayin nito? May isang lugar lang na ganito kalakas ang dark mana niya. Jeffrey, tanong niya bigla, ikaw ba ang in charge sa bodega ngayon? Habang nagmamasid, napalunok ng lungkot. Paumanhin, munting daga mahusay kang espiya. Ipaghihiganti kita. Bantayan mo ako nasaan ka man ngayon. Ilang sandali pa. Jeffrey ay galit na pumasok sa basement, bagsik sa mukha. Daga, lahat ng gulo na to dahil lang sa daga. Naglalakad-lakad siya sa inis, tapos napatingin sa undead ni Han. Hoy, bakit ka nakatayo dyan? Ayusin mo iyang tindig mo. Pero nanatiling tahimik si Han. Mas lalo siyang nainis. Lumapit at sinabunutan ang bangkay. Hindi ba ikaw yung nagbanta na papatayin ako kapag ginulo ko pamilya mo? Sige nga, ulitin mo. Ngumisi siya ng sadista. Nga pala inalis ko yung dila mo. Itinapon niya si Han sa sahig na parang basahan. Magpasalamat ka at buhay ka pa. Kahit pinuksa namin lahat ng tao sa nayon mo, pati asawa mo nandito rin, di ba? Mga anak mo, nasan na sila ngayon? Kasama na rin kaya ng ibang pamilya? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumindig si Han. Lumundag at kinagat ang leg ni Jeffrey. Napahiyaw ang lalaki. Anong nangyayari? Tama na. Tigilan Elay. Nagpumiglas siya, sinubukang gumamit ng mahika, pero huli na. Bangkay ng asawa ni Han, isang undead rin, ang sumugod mula sa likod at inatake siya. Magkasamang pinatahimik ng mag-asawang undead si Jeffrey. Si Sunan, na kumokontrol sa katawan ni Han, ay napangiti sa wakas. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para ganahan pa kaming gumawa ng mga ganito kagandang Tagalog recap sa hinaharap. Sa pagpapatuloy lumapit si Haynes sa mga bantay ng ngayon. Nakatira rito ang kapatid ko, sigaw niya. Pero ang totoo ay clone lang din yun na si Hans. Nagtaka ang mga bantay. Ang kapatid mo, umalis siya kamakailan lang. Anong dahilan para papasukin ka namin, isang estranghero? Umiti si Haynes ng may kumpiyansa. Kung ganoon, dalhin niyo ako sa matandang pinuno ng ngayon. Siguradong makikilala niya ako. Ilang sandali pa, dumating si Mang Kanor, may kalmadong ekspresyon, ngunit halatang nagmamasid. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Magalang na yumuko si Haynes. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako po si Haynes, kambal ni Hans, na naninirahan dito. Ngiti ang itinago ni Son Hian habang ginagamit ang dalawang katawang avatar niya para maisakatuparan ang plano. Habang kinakausap ni Haynes ang matanda sa labas, lihim namang pinasok ni Son Hian ang bodega gamit ang katawan ni Hans. Nilapitan niya ang piraso ng Immortal King. Nanginig ang hangin sa paligid nito, bumabalot ng madilim at hindi pangkaraniwang enerhiya. Hindi nito sinisipsip ang enerhiya ng mga undead, parang pinapalakas pa nga sila. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao rito ay may kapangyarihang lampas sa karaniwan, bulong niya. Ang bodega kung saan ako nakakulong dati, isa lang palang tapunan ng bangkay at sila pa ang may lakas ng loob na magmataas. Pina-activate ng ating bayani ang kanyang kakayahan, hinihigop ang fragment papunta sa kanya. Isang malakas na enerhiya ang lumaganap sa buong nayon, yumanig ang lupa. Sa labas, nagpapatuloy ang panlilinlang ni Haynes. Ang kambal ay konektado, anya habang nakangiti. Alam namin lagi kung nasaan ang isa't isa. Napakunot noo si Mang Kanor, hindi ka panipaniwala, bulong niya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding kaguluhan. May nangyayari sa fragment. Patayin ang taong ito, ngayon din. Sa isang iglap, nagbago si Mang Kanor, naging isang dambuhalang nilalang na balot ng kadiliman. Dumiretso siya sa pinanggagalingan ng enerhiya, galit na galit. Naguluhan ang mga bantay sa biglang pagkawala ni Haynes at tinaas ang kanilang mga sibat. Samantala, nakaramdam ng ating bida na matinding bugso ng negatibong emosyon mula sa fragment.
Kahit naka-activate ang mind center ko para itong tsunami ng damdamin. Sino mang humawak nito, siguradong mababaliw. Isang pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa paligid. Lumitaw ang isang system window. System notification, ang iyong essence ay tumugma sa mga kondisyon. Bagong impormasyon unlocked Immortal Magician. Demonic rank increased dark magic mula sa fragment ay sumanib sa iyong essence. Bagong kasanayan, demonic wisdom, maaari ka nang magmaster ng dark magic at lubusang maunawaan ang mechanics nito. Namangha ang ating bida. Demonic wisdom, kaya kong gamitin ang dark magic kahit hindi ko pa ito napag-aralan. Isang malaking pagbabago ito. Sa ilalim ng bodega, isang lalaki ang nakatayo malapit sa pinangyarihan ng kamatayan ni Jeffrey. Hindi nga makontrol ang isang zombie rat, kiray, bulong niya. Ako patuloy ang maglilinis nito. Ngunit bago siya makalapit, dumating ang sigaw ng matanda. Suriin agad ang fragment. Hanapin si Jeffrey. Nagmumura, lumapit ang lalaki sa hawla. Tahimik, bakit parang bigla siyang sinalakay ng sangkaterbang undead mula sa dilim. Impossible to. Paanong isang tinig ang lumutang sa hangin? Magandang panahon, di ba? Sarkastikong sambit ni Haynes. Napakunot ang noo ng lalaki. Nagsasalita siya. Paanong bumuga siya ng kaunting magic para itaboy ang undead, ngunit huli na. Bumagsak ang hawla. Bumaha ng mga halimaw, walang pakundangan sa pagsagot, ha? Bastos, bulong ni Haynes na tila naaliw. Samantala nakikita ang lahat ng ating bida ang nangyayari sa pamamagitan ni Haynes. Parang natural lang ang dark magic. Parang matagal ko na talaga itong alam. Sa labas, isang pagsabog ang yumanig sa buong nayon. Dumagsa ang mga undead. Sa gitna ng kaguluhan, iniutos ni Haynes, walang paliligtasin. Patayin silang lahat. Pagharap sa isang kalaban, bumagsak ang katawan ng isang skeleton sa harapan ni Haynes. Lumitaw si Mang Kanor, dapat naging elite skeleton ka. Anong ginawa mo sa fragment ng Immortal King? Ngumiti si Haynes, tanda, ang tagal nating di nagkita. Salamat nga pala, nawalan ako ng puso dahil sayo. Mabuti na lang, nakahanap ako ng bago sa bodega mo. Naggitngit si Mang Kanor, pinagsama mo ang fragment sa isang walang kwentang katawan. Napakasama mo na. Itinaas niya ang kamay. Finger of Death. Sumalpok ang enerhiya, naputol ang braso ni Haynes. Tumingin siya sa kanyang braso, tila inis lang. Nag-aatake habang may usapan. Wala ka talagang manners. Tahimik, sigaw ng matanda. Isang taon kong pinaghandaan ang fragment na yan. At winasak mo ang lahat. Malapit na sana ako, makamit ang kapangyarihang higit sa kahit ano. Ngunit mumiti si Hans, balot ng dark magic. Anong problema, matanda? Natatalo ka na ba ng baguhan? Darkthorn, sigaw ni Mang Kanor. Nagpapakawala ng anino, ngunit mumisi lang si Hans. Gumagamit ka ng high-ranking magic sa isang newbie. Desperado ka na, ha? Ako lang ang tunay na makakapag-control sa fragment. At alam mong totoo yan. Mabubuhay ka pa. Pagsasamahin ko ang katawan mo't pag-aralan. Stop reciting your skills like an amateur. Mamatay ka na lang, Alfred. Sabay sabog ng enerhiya. Natigilan ang matanda. Alfred, paano mo nalaman niyang pangalan? Sinadya mong ipasok si Saksa na yon na to, di ba? Ngunit bago makasagot si Haynes, may sumugod kay Gloel mula sa likod. Tinabig ito ng matanda, mabilis na tinanggihan ang atake. Ang bilis mong matuto ng dark magic dahil ba to sa fragment. Hindi bale, wala akong oras. Pack of Destruction. Nagdilim ang paligid. Lumitaw ang mga kaluluwa ng mga bumagsak na black magicians. Isang itim na korona ang bumalot sa ulo ni Mang Kanor. Isinusugal mo ang kaluluwa ng sarili mong kaalyado. Talagang angkop lang sa'yo, kasuklam-suklam na nilalang. Gamit ang buong kapangyarihan ng fragment, madali sana kitang nadurog. Ngunit mumisi siya, pero ayos lang. Apoy ng mga kaluluwa nilunod sa kadiliman. Isang dambuhalang bugso ng itim at naglalagablab na enerhiya ang rumagasa patungo kay Hans, ang huling pag-atake. Pero bago pa ito tumama, isang kidlat ng mahika ang tumagos sa dibdib ni Mang Kanor. Napayuko ang matanda, ang mukha'y nanigas sa pagkabigla. Nakatayo si Hans, hindi man lang impressed. Tagal mo ring mapagod. Sa totoo lang, muntik na akong makatulog habang nililista mo lahat ng spell mo, sabay ngiti. At nga pala, salamat sa pagtulak sakin palubog sa dark magic. Mukhang na-master ko na ito. Dumanak ang dugo mula sa labi ng matanda habang lumuhod ito nang hihina. Paano ako mamamatay ng ganito walang saysay? Pinanood siya ni Hans habang bumagsak ang katawan nito, wala ng buhay. Itinaas niya ang tingin sa langit at mahinang sinabi, Alfred, sana nakita mo lahat ng to, natapos na ang paghihiganti mo. Pahinga ka na. Sa isang engrandeng katedral, lumuhod si Rista sa harap ng isang dambuhalang estatwa, magkadikit ang mga palad sa taimtim na panalangin. Ang mga kandilang kumikislap ang nagsilbing liwanag sa kanyang seryosong mukha. Isang katok ang gumambala sa kanyang pagninilay. Tumayo siya at binuksan ang pinto, si Martin ang naroon, maputla at halatang nagmamadali. Tapos ka na bang magdasal? Tanong nito. Mahinahong sagot ni Rista. Bakit? Anong nangyari? Nag-atubili si Martin bago tuluyang sinabi, na-detect ang ghost ng muling pagkabuhay ng Immortal King sa kanluran. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Rista, ngunit nanatili ang kanyang katahimikan. Ang Immortal King ing. Tumango si Martin, seryoso. Tatawagin ko agad ang konseho. Umalis ito agad, habang si Rista ay muling humarap sa estatwa, ang mukha'y naging matatag. Ang nilalang na naghatid ng lagim sa kontinenteng ito daan-daang taon na ang nakalilipas. Hindi ko hahayaang maulit pa yon. Sa gitna ng labanan,
Pinagmasdan ni Hans ang iniwang wasak na lugar. Nakakalat ang mga labi ng digmaan sa paligid. Pagkawasak, anya, daang-daang undead ang nasira. Ngunit mumiti siya, pero ang mga natalo'y pwedeng palitan. Walang dahilan para malungkot. Tumalikod siya, ang itim na mahika sa paligid niya ay lalong lumakas. Dahil ito pa lang ang simula. Tumayo si Hans at minasdan ang sarili niyang gawa. Ang pinakakahangahangang bagay sa necromancy ay ang kakayahang bumuo ng mga sundalo mula sa mga bangkay. Napatingin siya sa nawawalang kamay niya at napangiwi. Una sa lahat, kailangan kong ayusin to. Pagod na siya, napakarami na niyang nalakad sa labanan. Pero kailangan niya munang ayusin ang katawan niya bago magpatuloy. Napansin niya ang isang natitirang kalansay, tila sariwa pa mula sa laban. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, binunot niya ang braso nito at maingat na sinuri. Pwede na to. Ikakabit na sana niya ito sa balikat niya, bihasa sa ginagawa, parang sanay na sanay. Sa ibabaw ng sugatang bahagi, ibinalot niya ito ng enerhiya. Super Regeneration, activate, mahinang bulong niya habang pinipisil ang kamao. Sinubukan niyang igalaw ang bagong braso. Perpekto, wika niya, kontento sa resulta. Ilang sandali lang ang lumipas bago tuluyang dumikit ang braso at muling naging buo ang katawan ni Hans sa abot ng kaya sa kasalukuyan nitong anyo. Saan ako magsisimula? Bulong niya habang sumusulong, iniunat ang mga kamay, pinupuno ng enerhiya. Nakatayo sa harapan niya ang kalansay, magiging unang test subject niya. Sa matatag at makapangyarihang tinig, kanyang inusal, maging alagad ka. Ngunit mula sa likuran ng kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng halimaw, ang kasamang kaluluwa ng Immortal King na bumalot sa kanyang pagkatao. Ibalik ang natitirang mahika sa iyong katawan. Linisin mo ito mula sa mga putol-putol na alaala, bulong nito. Ngunit habang siya ay nakatuon sa ritual, may nangyaring kakaiba, biglang gumuho ang kalansay at naging alabok. Ano? Napataas ang kanyang mga kamay sa pagkagulat. Hindi gumana di. Tumahimik ang paligid. Nakaharap si Hans sa tumpok ng buto, nakapamaywang at nag-isip. Mali ang paraan ko, bulong niya sa sarili, habang unti-unting naliwanagan. Ilang ulit pa siyang nagtangka hanggang sa maisipan niya ang ibang paraan. Nilingon niya ang katawan ng punong bayan na si Mang Kanor, nakahandusay pa rin sa gitna ng iniwang digmaan. Isang madilim na ideya ang bumalot sa kanyang isip. Itinuro niya ang kamay sa katawan at dahan-dahang nagsalita. Dapat ba kitang gawing undead na may kaluluwa para mapilit kitang magsalita? Hinilan niya ang katawan ni Kanor, sa kwelyo at inangat para suriin. Ha? Gulat niyang sambit. Wala siyang kaluluwa. Si Mang Kanor, wala na ni anino ng buhay, maliban sa kakaibang mahiwagang bilog na nasunog sa kanyang dibdib. Sinuri ni Hans ang simbolo at nag-isip. Ganito nila kinokontrol ang lahat ni. Inihagis niya ang katawan sa gilid at mumiti. Nakakatawa. Sa laki ng operasyon nila, di man lang nila inisip tong maliit pero mahalagang bagay. Pero ayos lang magagamit ko pa rin to, muling tumuon si Heinz. Kung wala na ang kaluluwa, kailangang magkasya sa kung anong natira. Pinuno niya ng enerhiya ang kanyang kamay at itinutok ito sa katawan ng matanda. Desidido siyang baguhin ito, gawin itong mas kapaki-pakinabang. Isang high-level undead, may sariling isipan at kakayahan sa pakikipaglaban. Lumiwanak ang mahika ni Heinz sa katawan, nilapastangan ang natitirang kapangyarihang taglay at nilinis ang anumang bahid ng dating alaala. Ilang sandali pa, gumalaw ang bangkay. At si Kanor ay tumayo muli ngayon bilang isang masunuring death mage. Nakatayo ito sa harap ni Heinz, naghihintay ng utos. Walang laman pero malinaw. Naghihintay ako ng utos. Tinitigan ni Hans si Malcolm puno ng pagkamausisa. Nagsasalita ka? Bulong niya, tila nagulat. Hindi ko inasahan yon. Napahanga siya. Humarap siya kay Malcolm, malamig ang ekspresyon. Bigla niyang sinampal ang bungo ng undead mage dahil parang sabog ito. Napaurong si Malcolm sa sakit, ngunit agad na yumukot nagsalita ng may takot. Susunod po ako. Napangisi si Heinz habang kinikiskis ang bahagi ng ulo ni Malcolm na tinamaan. Kahit na wala na ang alaala mo ang mga kasalanan mo'y nananatili. Masisiyahan ako dito. Inilipat niya ang tingin sa tungkod ni Ma'am. Maganda tong tungkod mo ah. Nanginginig ang mga buto ni Malcolm sa takot. Ramdam ang pangamba. Ang bago niyang buhay bilang death mage ay hindi kalayaan, kundi isang anyo ng panghabang buhay na pagkaalipin. Dumadaloy sa katawan ni Heinz ang kapangyarihan ng fragment ng Immortal King, kontrolado niya ang buhay, kamatayan, at ang lahat ng nasa pagitan. Lalo pang lumapad ang ngisi ni Heinz. Magiging kapaki-pakinabang kang kasangkapan. Habang nakatayo siya sa gitna ng kayamanang nakuha, napalingon siya sa bundok ng mga bangkay sa paligid. Isang batang zombie ang tumambad sa kanyang paningin, paalala ng labanan. Ito yung batang pumatay kay Jeffrey kasama siya sa pagkamatay nito, isip niya. Maingat niyang ipinatong ang kamay sa ulo ng bata, tila isang tahimik na respeto. Sana'y mapayapa na siya kasama ng pamilya niya. Sa isang iglap, pinasabog niya ng apoy ang gusaling malapit. Lumaganap ang apoy. Tanging ang lagablab ng apoy ang narinig sa paligid. Wala nang atrasan. Sa kanyang matataas na silid, nakaupo si Heinz, busog at kontento matapos kumain. Grabe ang sarap nun, tawa niya sa sarili. Habang nilalaro ang cellphone, napaisip, tingnan ko nga ang presyo ng ginto ngayon. Ang nayon ay puno ng mga salamangkero. Natural lang na maraming naiwang kayamanan.
Ang dami palang naipon ng mga to, Tignan ko nga ng mas mabuti kung ano pang naiwan. Sa isang kilos, inilahad niya ang kamay at binigkas, summon hands. Biglang lumitaw ang kanyang avatar, sabay laganap ng isang nakakakilabot na aura. Napakabigat ng presensya nito, tila dumudurog sa katahimikan. Namutla si Hines at napaatras. I cancel ang summoning, sigaw niya. Agad na naglaho ang avatar. Humihingal siya, takot ang bumalot sa kanya. Akala ko mamamatay na ako, Ano na nang dapat kong gawin? Nagkamot siya ng ulo, pilit kinakalma ang sarili. Kailangan ko pa rin siyang isumon pero dapat kong i-upgrade muna ang unique skill ko. Pumikit siya at tumuon sa karma shop. Ilang sandali pa, lumitaw ang system window. Mas malaki pa sa inaasahan ang nakuha ko, bulong niya. Noon, 4,000 karma lang ang meron siya. Ngayon, mas malaki na. Pumili siya ng item para i-upgrade ang unique skill, ginastos ang 300,000 karma. Lumabas sa screen ang mensahe, your skill has improved. Mas marami na siyang avatar na kayang ipatawag. Ang kanyang mental strength lagpas na sa normal. Pinisil niya ang kamao na palibutan ito ng enerhiya. Serenity, isang skill na magpoprotekta sa kanya laban sa panlabas na panggugulo at mental attacks, eksakto sa kailangan niya. Ilang sandali pa, nilalagyan na niya ng ginto ang paper bag. Kapag maayos ang kalusugan ko, mas makikinabang si Hans sa Serenity D. Pagkapuno ng bag, mumiti siya. Ayos. Ibenta na to, dinala niya ang mga bag at backpack na puno ng ginto sa harap ng komite. Nang inilapag niya ito, napanganga ang mga tauhan. Nagkislapan ang kanilang mga mata sa liwanag ng ginto. Pakideposito po sa account ko ang lahat, mariing wika niya. Umalis siya agad. Yumuko ang mga empleyado, nagpapasalamat. Ngumiti si San, saka lumakad palayo. Napatingin siya sa kanyang anino, naalala kung paano ito itinago ni Hans gamit ang madilim na mahika. Siguro nag-alala lang ako ng sobra, bulong niya. Ang anino, balot na balot, hindi madaling matunton. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang pagsabog ang gumulat sa kanya. Yumanig ang gusali, lumipad ang mga debris. Nakatayo sa gitna ng gulo si Wolf, nakangising parang demonyo. Jackpot to, sabi niya habang hawak ang bag ng ginto. Habang pinagmamasdan ang kayamanang nakuha. Hindi ko inakalang ganito karaming ginto sa lugar na to, Ngunit naputol ang saya nang magsalita ang isa sa mga kasamahan ni Wolf. Tigil sa satsat, tumatakbo na tayo. Tumakbo agad sila sa kalye. Alam ko, sigaw ni Wolf, buo ang kumpiyansa. Sa kanilang unahan, nakita nila si San na nagulat at sumigaw, mga kriminal. Kailangang may magulat sa kanila. Ginagamit nila ang kanilang powers sa masama, hindi na niya natapos ang sinabi, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang pisngi.